Mga kapatid, ayaw magpakita ni Sir Ed sa video Nahihiya po siya. Ngayon yung yung every wagon po na yon, yung maraming ikot ang manibela, solved na po yon. Uwi na po ng Mindoro, dadaan muna sa Cavite at sana hindi na magkaroon ng iba pang mga problema. Sa laki po ng nagastos nila dito sa every wagon na to, mga kapatid. 2 beses nagpalit ng turbo, tapos nag-overhaul ng engine, tapos hindi rin maayos yung pagkaka-overhaul, nasira yung crankshaft, bumili na ngayon ng half block para lang talagang umayos yung makina. Pagkatapos noon, transmission naman ang nasira. Diyan sa every wagon po na yan. Nagpa-overhaul na naman siya ng transmission. Alam nyo, sinabi talaga sa akin ni Sir Ed, umabot pala ng 600,000 ang nagastos nila doon pa lang sa mga pinagpagawaan po nila doon. At sumasama nga daw po ang loob nila dahil doon sa mga comments po, doon sa mga nakaraang vlog ko, diyan po sa every wagon na yan, meron daw po nagsasabing bobo yung bumili ng every wagon, TANGA daw po yung bumibili ng ganong mga sasakyan. Kasi nga naman, nakita nyo naman sa laki po ng nagastos ni Sir Ed doon, nasasabi tuloy ng ibang mga subscribers po natin na nakakapanood ng ating vlogs na parang ganun nga ang dating. Pero hindi po nila kasalanan yon. Sila ay nagandahan doon sa unit, lahat automatic, lahat naka-remote yung every wagon na yan. Pero pagdating dito, ay mabilis na rin pong nasira yung mga special features po ng every wagon na yon. Pero, ayan nga po, natapos na natin yung every wagon, hindi na siya yung maraming ikot ng manibela, pati yung andar niya, maganda na yung pagkakambyo niya, at pati yung engine niya, naging malakas na rin po, at hindi po siya gumastos ng malaking malaki. Ang medyo nagastosan lang siya yung pagpapalit ko ng electric power steering, pati yung rack and pinion. Other than that po, mga minor na gastos lang, yung conversion lang, yun lang po ang ginawa natin. At hindi pa halos umabot ng ikasasama ng loob niya ang gastos. Katulad nitong nasa likod ko na to, kung ito na lang sana ang binili ni Sir Ed, pakita mo hanggang baba, baka hindi mo pinapakita. Tignan nyo po, malinis na naman. Itong si 86, pinalitan ko lang po ito ng signal light dito. Kaya po nakaganyan, nilagyan ko ng konting pandikit. No? So yan, malinis na malinis. Marami po ang nagtatanong kung magkano. Ang sa akin naman po, kung interesado po kayo, pwede nyo po akong puntahan dito po sa shop para makita nyo po ng personal. Ito po nga Toyota 86 po na ito na ibinebenta ko po. Tingnan nyo po hanggang sa likod niya. Yan. Pati yung plate number, papakita ko sa inyo. Pwede nyo siyang ma-check. Ito pong unit na ito. Ayan. Ganyan po kaganda. Ito pong Toyota 86. 2.0 po ito. Boxer type engine po ito. Katulad po nung Subaru na kanyang ka-counterpart. Mga kapatid, alam nyo, itong trabaho na pinasok ko, itong pagsashop, hindi po pala to madaling trabaho. Napaka-stressful at ang daming problema na nai-encounter ko po dito sa shop. Problema sa mga sasakyan, problema doon sa may-ari ng sasakyan, problema doon sa mga parts na wala kaming mabili, at problema din po talaga kapag yung mga ginawa namin ay nagbaback job. So lahat ay problema. Hindi ko masabing kami kumikita dito dahil sa dami ng taong aming pinasisweldo. Tapos nangungupahan lang din naman po si Autorans. Wala po tayong sarili na shop na masasabi nating atin. Ngayon, ito pong mga sasakyan na ito, tulad nitong Ford Escape po na ito, yung may-ari po kasi nito, mahilig siya mag-DIY. Kung ano-ano mga pyesa yung kanyang pinagpapalitan. Puro fake naman yung mga pyesang nabili niya. Kaya ngayon, hinahanapan ko pa ito ng original na pyesa, yung IACB niya, para maayos itong unit na to. Ganun din ito. Marami din na pinagdaanan ng mga talyer. Tapos kung ano-ano yung mga pinaggagalaw, ang sira naman pala nito ay yung throttle body rin. Kaya bumili na po tayo ng throttle body, papalitan natin to para maayos itong sasakyan. So ang ibig ko lang pong sabihin sa inyo, karamihan ng nagiging trabaho namin dito ay para bang pang-ICU na, kumbaga sa sakit ng tao. Ito rin, itong Ford po na ito, mga kapatid. Ang problema po nito ay ABS module na. Ang dami na nilang pinalitan ng mga sensors, inayos na nila, pinaglilinis, pinagkakalas. Tapos ang sira ngayon ay ABS module. Ang sabi ko nga sa may-ari, ba't hindi nyo na lang pinalitan din yung ABS module? Sabi nila, mahal kasi baka mamaya hindi sigurado. So yun, problema na naman po ni Autorans yun. Kasi kung hindi mo nga mapapalitan ng tamang pyesa at hindi pala yun yung problema, adi syempre, mabiblame pa po yun sa akin.
Kaya yung mga ganitong issues, talagang pinag-aaralan po namin ito ng mabuti. Bago ako magpabili ngayon ng ABS module, kailangan masigurado ko na yung talagang module na yon ang problema. Maging yung nasa lifter po na yon, ayan mga kapatid, yung pajero na yan. No? Maraming problema yung pajero na yan. Pero ang gusto lang ipagawa ng may-ari niyan ay yung vibration. Kaya lang dahil sa ipinagkatiwala niya sa akin at nung nakaraang araw nga ay dinala niya ako ng napakaraming hipon. No? Isang styro dahil siya ay naglimas ng kanyang fish pond. Ito, yun, dinalan po niya ako ng maraming hipon. At bilang ganti po, tatapatan ko naman yon ng tapat na trabaho. Kung ano yung mga sira ng sasakyan niya, kakalasin ko yon at ipapakita ko sa kanya at i-approve niya yon kung yun po ay aming gagawin. Ito po yon. Ikaw ba yon? Naalala mo yung Honda Civic dati, yung kulay itim? Yung pinagkakalas na natin yung mga pang-ilalim, tapos sabi, hindi pa raw ipagagawa, wala daw budget. Ikaw din ba yon? Si Pyong po. Si Pyong. Pero katulong ka din nun, di ba? Tapos eto na naman, pinagkakalas nyo naman to. Ang reklamo lang ng may-ari nito, vibration. Ay, ba't pinagkakalas nyo na to? Yung mga tagasin po kasi, sir. Ito po kasing may-ari nito, taga Paumbong pa po, Paumbong Bulacan. Tapos habang nag-uusap kami dito, hindi ko naman naisulat sa job order yung mga gustong ipagawa. Pero ang talagang unang reklamo niya dito ay vibration. So nakita ko yung bumper, nakasayad sa body, talagang hindi pwede yun. Kasi ang bumper nito, nakamount sa chassis. Ito, pakita namin sa inyo. Nakamount sa chassis ang bumper. So yan, oh. So ito yung bumper, ito yung chassis. Kitang-kita nyo po yan, ano? Pero yung body, itong katawan ng Pajero, meron siyang spacer para yung vibration ng makina hindi maramdaman kasi nga yung makina nakakabit naman sa chassis. Kaso ito, dumikit sa body kasi nga may bangga ito. Ayan, oh. Kaya ngayon, yung vibration, ramdam na ramdam nung may-ari. Tapos sira rin yung kanyang mga engine support. So itong mga lumang sasakyan na ganito, kapag ka namang talagang okay na okay yung may-ari, hinahanap talaga namin yung mga problema. Saka parang bengkong dito, oh. Pansinin mo, bengkong to. Oh. Ayan, oh, hindi siya pantay. Oh. No, itihaya mo. Ayan, oh, bengkong, oh, pakita mo. Oh. So ito, nakalubog. Kaya talagang tatagasan ka ng langis dyan. May nakita pa kanginang mga dapat palitan. Meron po, sir. Oo. Yung mga na isulat ko naman po sa job order na yung mga dapat palitan. Kagaya po nung shock, yung front tsaka rear shock. Front and rear shock, tagas na. Opo, kaya nilista ko na rin. Tapos po nung nung transmission po. Okay, dapat lahat palit yun. Opo, malutong na rin po kasi yung hose. Biro mo, sa tandaan na nung unit na to eh. O sige nga, i-break mo nga, tingnan mo nga. O sobrang lutong na. Pagka kasi hindi na siya elastic, kahit na i-clamp mo yan, matigas na. Tingnan nyo naman po yung bearing niya, kalawang na, oh. Oh, ito kung i-repack ko pa, hindi na siguro advisable kapag i-repack natin to. Palitan na po natin tong bearing. Yung brake pads, pakita mo rin. Maninipis na. Oh. Ayan, maninipis na. Yung isa mas grabe, pakita mo yung doon sa kabila. Ayun, oh. Pakita mo yun. Hindi ka naman makakabili ng 2 piraso lang ng brake pads eh. Pag binibili natin to, ay set na. So dito, mapapansin nyo mga kapatid, tingnan mo yung gilid na to, oh. Sumasayad na doon sa uneven surface ng rotor disc. Ibig sabihin, yung rotor disc nito, kailangan ding i-repace din. Nasaan ba yung rotor disc? Nandun na, nire-repace na. Okay, very good. So dito sa likod, pakisilip mo tong bushing nito. Ito, basag na. Sir Alexander, Sir Alex, basag na yung bushing nito. I-check natin kung meron tayong mabibili. Kita? Tingnan mo, ano mo. Sir Alex, general check-up na tayo. Tapos, ilalagay namin lahat dito sa job order nyo yung mga dapat palitan. So, yun mga kapatid. Tulad nga po nung umpisa ng aming vlog, ito po ibinidyo ko para makita rin ng may-ari na yung mga dapat ayusin dito po sa sasakyan niya. Ayoko naman na palalabasin namin to dito sa shop, pinagkatiwala nga po ng may-ari, tapos ang inayos lang namin yung vibration. Sa nakita po namin, malakas yung tagas ng langis sa pagitan ng makina at ng transmission. Kaya ginawa na po namin, ibinaba na yung transmission. Tingnan nyo, ang laki-laki niya, no? Para maayos din natin yung problema nung leak
ng engine oil dun sa pagitan ng transmission at saka ng engine. Mga kapatid, isang magandang exercise din yung makapag-carwash ka ng iyong sasakyan. Talagang pagpapawisan ka rin, lalo na sa panahong ito. Pero tulad nga po nung sabi ko sa inyo, dito sa nakaraang vlog ko, yung isang may-ari ng sasakyan na namumroblema siya sa kanyang preno na kapag inapakan niya ng marahan yung kanyang preno at medyo mabilis ang takbo niya, nanginginig ang gulong pati yung manibela. Sabi ko nga, baka dahil sa sobrang linis mo sa iyong sasakyan, pati yung kanyang rotor disc ay binabasa mo ng todo tapos hindi mo na siya gagamitin. Pag naglinis ka ng sasakyan mo, halimbawa nagpa-car wash ka, pagka yan ay naibiyahe mo pa na medyo malayo-layo, okay lang yun. Kasi matutuyo naman yung tubig doon sa rotor disc. Pero kung nandyan sa garahe mo, lilinisin mo, babasahin mo yung rotor disc, tapos hindi mo gagamitin ng ilang araw ang iyong sasakyan, kakalawangin po talaga ang rotor disc niyan. At kapag kumapit yung kalawang doon at ginamit mo, magkakaroon ngayon ng hindi magandang surface yung rotor disc mo. Katulad na lamang nitong BM na to. Pansinin nyo po. Kalawang na po ito. Ayan. So ito, kapag pinaandar ko po yan, yung kalawang na yan matatanggal, pero yung rotor disc hindi na maganda yung surface. Kaya pag hindi na maganda yung surface, ang mangyayari po dyan, kapag namreno ka, nanginginig po ang iyong gulong, at maging yung kayong steering ay nadadamay sa panginginig. Kaya po kung halimbawa, kinarwas nyo ang inyong sasakyan, nabasa yung mga preno, kung gagamitin nyo kinabukasan, okay lang. Pero kung hindi nyo gagamitin kinabukasan, iikot-ikot nyo muna yan ng konti para matuyo yung rotor disc, para hindi po siya kalawangin at hindi kayo magkaproblema sa inyong mga preno. Isa pa po mga kapatid, ito pong Toyota Innova po na ito. Ang talagang problema nito ay ang kanyang automatic transmission nung dinala po sa amin nung nakaraang linggo. Yun nga lang, hindi ako ang naka-receive nitong trabaho, kaya dire-diretso po doon sa ating transmission group. Ang problema ng kanyang automatic transmission, kapag nilalagay mo sa drive, ay pumapalo yung makina, sumasalyada. Pag nilagay mo sa reverse, ganun din. Lalo na kapag ka po mainit na yung transmission, mas malakas na yung palo niya. So wala tayong ibang dapat gawin, kundi ibaba ang transmission, i-check natin yung kanyang mga clutch drum, singaw na yung mga housing, singaw na yung mga o-ring, tapos yun nga pong kanyang mga clutch lining ay kailangan na rin pong palitan at mai-revealed. Ngayon, nung naayos na po namin yung transmission, pati yung kanyang valve body, naisampan na namin, eto ngayon ang naging problema. May vibration pa rin sa body. Ramdam na ramdam mo yung vibration ng makina dito sa body. Pagsakay ko pa nga lang, kahapon, nung ako na mag-test drive, dahil dapat sana kukunin na po ito nung may-ari kahapon, malakas yung vibration. Pero wala na yung salyada. Kapag ka na inilagay mo sa drive, wala na yung pumapalo yung makina. Ganon din naman yung sa reverse. Kasi totally, naayos na po yung problema ng transmission. Kaya lang, ang complaint pa nung may-ari, bakit malakas yung vibration sa body at saka doon sa manibela? Pagka ang mekaniko, ang kakausapin nyo, syempre, ang unang-unang sasabihin ng mekaniko, engine support yan. Kasi nga, ito pong unit na to ay 13 years na rin. 2013 po yung unit na to at diesel pa. Diba? Kaya ang unang-unang sinasabi ng mga mekaniko, katulad ko, ay malamang po yung kanyang engine support. At doon sa napakiramdaman ko talaga kahapon, yung engine support talaga ang kanyang problema. Kaso, ang akala nung may-ari, yung transmission pa rin, ang sinasabi niya, baka hindi pa rin naayos yung transmission. Hindi po, sir. Sabi ko po, yung pagkaka-damage ng engine support nyo, una ay medyo may edad na yung sasakyan. 13 years na po ang inyong sasakyan, kaya possible talaga yung rubber ng engine support niyan matigas na. Kaya yung vibration ng engine ay nararamdaman mo sa body. Pangalawa, ang talagang sumira din sa engine support mo ay yung nangyari po dito sa inyong transmission na kapag nilalagay mo sa drive, pumapalo po talaga yung makina. Pag nilalagay mo sa reverse, ganun din. At minsan kapag ka nagsiship, mayroon kang mararamdaman din na palo dun sa makina, yung palya ng makina. At yun ay kayang-kayang sirain talaga yung rubber ng engine support. Kasi halimbawa, ito yung makina, may dalawang engine support dito yan dahil nga ito ay nakadiretso ang makina. No? Rear wheel drive po kasi ito. So ang engine support niya, dalawa sa makina at isa sa transmission. At dapat sana palitan lahat yon kapag ang nararamdaman nung may-ari nung sasakyan ay meron na talagang vibration. So ito, iniwan pa sa amin to kahapon, hindi mo na kinuha dahil nga nung na-test drive ko rin ay talagang palitin ang kanyang mga engine support. So yan po yung mga problema
ng mga shops, problema ng mga mekaniko na kapag hindi mo talaga na-i-explain sa may-ari yung issue, ang mangyayari, mapagbibintangan pa tayo na hindi tama yung ating ginawa. Kasi inayos natin yung transmission, nawala na yung jerking niya, nawala na yung salya niya, pero nandun pa rin yung vibration kasi magkaibang problema po kasi yon. Iba yung vibration dahil sa engine support at iba naman yung salyada o yung jerking na galing po sa transmission. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kahapon po, ang nag-celebrate ng birthday ay yung dalawa naming mekaniko, si Rec at si Rex. No? Tapos, ngayon ang mga araw na ito ay birthday po ng aking mechanical engineer, si Engineer Roland Roy de la Merced. Kaya mamaya, kakain lang kami dyan sa labas para i-celebrate namin yung kanyang birthday. Siya po ay sinusubok na organista dito po sa lokal ng Brookside. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Lagi niyo po sanang panoorin ang aking mga vlogs at kung pwede po sana paki-subscribe, paki-likes, paki-share po at paki-pindot na rin po ang notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.